Samantala, isang paninindigan ng siyang patuloy na ginagampanan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuluyang matuldukan ng isyu kaugnay sa flood control project sa bansa. Ano nga ba ang nangyari sa nakalipas na isang buong taon matapos isiwalat ng Pangulo ang anomalya sa mga proyekto? Si Simon Ong para sa 13 sa tanghali. Kada taon, bilyong pisong pondo ang inilalaan ng pamahalaan para sa kahandaan ng bansa sa tuwing masama ang panahon. At kaakibat ng bawat pag-ulan ay pagbaha. Kaya naman, talagang tinututukan ng administrasyon ang mga proyekto para rito, ang flood control project. Pero bakit kaya kada taon na lang, parang mas lumalala pa ang pagbaha? Aba, mayroong tugon dyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong 2025. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Mahiya naman kayo, tatlong salitang nagbigay daan sa serye ng mga investigasyon na nagresulta sa mga nakakakilabot na mga revelasyon sa katiwalian ng ilang serbisyo publiko ng gobyerno. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of how this has been conducted. Hindi nagdalawang isip ang mga institusyon na magkasa ng serye ng investigasyon na kalaunan ay nagbigay linaw sa matagal na umanong kalakaran ng korupsyon sa bansa. Isang independent investigative body rin ang binuo para magsagawa ng malalimang pagsisiyasat hinggil sa anomalya, ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kahit ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, kabilang ang Ombudsman, Department of Justice at Commission on Audit, nakiisa sa layunin ng Pangulo para matuldukan ang problema. Maraming pangalan ang lumutang, pero may mangilan-ngilang nang ibabaw. Kabilang na ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na tinawag na flood control royalties. Ayon sa investigasyon, nakapagkulimbat lang naman sila ng tumataginting na 31 billion pesos sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nabulgar din ang modus ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na sina former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Construction Section Chief JP Mendoza, Project Engineer na si RJ Domasig at contractor na si Edric San Diego. Hindi lang sila sabit sa flood control mess, sabit din sila sa money laundering, pagtanggap ng daang milyong kickbacks, tax evasion, maging sa paggamit ng mga peking lisensya para sa kanilang luho, hanggang sa malustay ang pera ng taong bayan. Naging matunog din ang pangalang Cathy Cabral sa investigasyon, ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways para sa Planning and Public-Private Partnership simula pa noong 2014 hanggang nitong nakaraang taon. Isa siya sa naging kontrobersyal na personalidad matapos idawit ni nooy DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kabilang umano sa mga nakatatanggap ng porsyentuhang kickback mula sa mga proyekto. Siya sana umano ang nakikitang susi para matukoy ang maanumalyang budget process at kung sino-sino ang nasa likod nito. Sa kasamaang palad, pumanaw si Cabral noong December 18, 2025 matapos umano itong madulas at mahulog sa bangin sa bahagi ng Quezon Road sa Benguet. Kasama rin sa mga kino-question si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Bayan po natin ito, magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat po. Ngayong taon, maraming nabingwit na big fish na may kinalaman sa magulong flood control projects.
ang iba'y nakadetene na. May mga dinedepensahan pa ang kanilang mga sarili, bagamat may mga nakalahad ng mga ebidensya. Paninindigan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi sila titigil hanggat hindi ito natutuldukan. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Ngayong ginagawa ng DPWH ang lahat sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon na marepaso, maayos at maplansya ang duming iniwan ng mga dating opisyal. May nakabinbin pa ring tanong ang taong bayan. Hindi na ba matatabunan ng baha ang kanilang mga pinaghirapan? At matutuyo na ba ang bawat kalsadang nakababad sa baha para makausad sila sa bagong Pilipinas? Simon Ong para sa SONA 2026. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino.